Gawa tayo ng kakanin gamit lamang po ang 5 sangkap, napakadali na ng proseso at matagal rin po itong masira. Sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. Harina, kasaba flour, dito po pwede rin po kayong gumamit ng kasaba starch. Nabibili po ito sa mga palengke, supermarket at online stores. Dito po, hindi na po tayo maglalagay pa po ng pangkulay, gagamit lang po tayo rito ng brown sugar, pero kung sakali lang pong gusto nyong mas matingkad, pwede po kayong maglagay ng annatto powder or gumamit po ng annatto seeds or atsuete. Ibabad nyo lang po ito sa mainit na tubig, bumawas po kayo sa tubig na ating kailangan, yun po yung inyong ipapangkulay. Yung lye water po tinatawag rin pong lihiya, nabibili rin po ito sa mga palengke, supermarket at online stores. Ito po ay tutulong para magpakunat po sa ating kutsinta, pero make sure lang po na hindi po kayo mapapasobra rito dahil possible rin po itong magdulot ng mapait na lasa. Naglagay rin po tayo rito ng tubig din, hahaluin lang po natin mabuti. Salain lang din po natin ito para makasigurado po tayo na wala pong buo-buo. Kung sakali pong hindi talaga kayo nakabili ng lye water, pwede pa rin naman po kayong gumawa ng kutsinta. Yun nga lang, mas i-expect nyo po yung mas malambot po na outcome. Then dito po, kahit anong molder ay pwede nyong gamitin. Make sure lang po na mag-grease nyo po itong mabuti para hindi naman po tayo mahirapan sa pagtanggal po ng kutsinta. Ang gamit ko po rito ay 6 inches na round pan. Yung atin pong recipe ngayon, kakasya po ito sa 2 ganitong size. Then, kung may bubbles po sa pinakaibabaw, tanggalin na lang po natin ito ng mano-mano. Sa mga nakakaranas po ng pagluluto po ng kutsinta na nagkakabutas po yung pinakagitna, yan po ay dahil sa lakas ng apoy ng inyong gamit. Tuwing magluluto po kayo ng kutsinta, make sure po na mahinang-mahina lang po yung apoy, yung parang pong nag-iinin lang po tayo ng kanin. Slow cooking lang po hanggang sa tuluyang maluto ito pong ating kutsinta. Tandaan rin po natin na dapat po kulong-kulo na po yung tubig sa ating steamer once na nilagay na po natin yung ating mixture sa ating pong mga pan. After 45 minutes po na pag-i-steam, mag-toothpick test po kayo. Kung sakaling basa pa, magdagdag pa po ng ilang minuto. Kung sakaling okay na, hanguin na po ito. Tuluyang palamigin bago po natin ito i-unmold. At dahil nga po nag-grease nating mabuti yung ating pan, hindi po tayo mahihirapan sa pagtanggal nito. At tingnan nyo po yung pinakaresulta, wala rin pong butas sa pinakagitna. Kasyang-kasya po ito sa 6 inches na clamshell, pwedeng pang negosyo. Nakita nyo naman po kung gaano lang kadali gawin at yung mga sangkap na ating ginamit, iilan lang at hindi pa po mahirap hanapin. Makinis, malambot, makunat-kunat, tamang-tama lang din po yung tamis at bagay na bagay po itong i-partner sa bagong kayod na niyog, pwede rin pong lagyan pa ng yema. Yung oras nga po pala ng ating pagluluto ay nakadepende pa rin po sa pan na inyong gamit o sa laki po ng inyong pong kutsinta. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong mommy loves na isang makabuluhang video. Makatulong nawa ito sa inyo dahil yun po talaga yung hangad ko. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!